Dear Dr. Love, tama nga po siguro ang sinasabi nilang darating at darating ang taong nakatadhana para sa iyo. Itagaw niyo po ako sa pangalang Kim. Ako po ay 35 anyos, buhat sa Mandaluyong City. Sa edad kong ito, matagal na po akong single. Akala nga ng iba, hindi na ako magkakajowa o wala akong balak magkajowa. Pero sa totoo lang, wala namang pressure sa akin na kailangan magkajowa o mag-asawa, lalo na sa edad kong 35 anyos. Inaamin ko po, naghahanap din po ako ng mga potensyal na mga partners sa online dating sites. Pero hindi ko naman po ito siniseryoso. Hanggang sa muling nagparamdam sa akin ang dating nandigaw sa akin nung college pa lang kami. Siya po si Arthur, na masugid kong manliligaw noon, pero to be honest, hindi ko siya type. At that time, friend lang talaga ang turing ko sa kanya noon. Pero noong nag-migrate na siya sa Amerika right after graduation, naramdaman ko ang kanyang value at na-miss ko ang kanyang presence. Sinubukan ko naming mag-connect sa isa't isa noon at sinubukang bumuo ng relasyon kahit na ito ay long-distance relationship. For some reason, hindi po ito nag-work out. Nagkaroon siya ng girlfriend na Pinay nurse doon na single mom with 2 kids. Ako naman na natiling single at nagpakasubsob sa trabaho. 2 weeks ago, nagulat po ako dahil biglang nagparamdam si Arthur sa Facebook at kinukumusta ako after more than 2 years. Of course, sa course ng aming conversation, sinabi niyang hiwalay na sila ng girlfriend niya at diretso niyang sinabing he wanted to pursue me again. Natuwa naman ako, Dr. Love. Kinilig pa talaga ako dahil ayokong manghinayang at palampasin ang pagkakataon, hindi na po ako nagpabebe at pumayag ako. We will give love a second chance. And what's really great about him is that he is also a devout Catholic like me. Malaking bagay ito para sa akin, Dr. Love. Isa pa, super maalaga at mapagmahal siya sa kanyang mga magulang, and this is a plus point for me. At this time, naniniwala po akong we're more mature in handling our so-called relationship, lalo na't muli kaming pinagtagpo ng tadhana makalipas ang maraming taon. Uuwi po si Arthur sa Pilipinas sa December 2026. Pero dahil nasa Korea ako at that time, pupuntahan niya ako roon at doon ko na rin siya ipapakilala sa mami ko who is based in Korea. Hoping and praying that this relationship will work out at sana nga po totoo ang kasabihang, love is sweeter the second time around. All the best, Kim ng Mandaluyong City. Balikan natin ang liham kasaysayan ni Kim. Maraming salamat, Kim, sa pagtitiwala mo sa ating palatuntunan. Totoo na may mga tao talagang nakatadhana para sa atin. Pero hindi nangangahulugan na nakatadhana, perfect relationship na. No such thing as perfect relationship. Nakatutuwa lang at I would like to say that mas maganda siguro yung ginawa ninyo na mas matured na kayo para makipagrelasyon sapagkat alam niyo na kung ano ang kahulugan ng pakikipagrelasyon sa ibang tao. Di ba? Ang pagbuo ng isang pamilya, pakikipagrelasyon sa nobya o sa nobyo, mas matured na kasi ngayon, no? Kayo. At you're 35 years old already. Ibig sabihin, kung anumang desisyon na gawin ninyo ay pinag-aaralan nyo na. Hindi lang puro emosyon, di ba? Ginagamit nyo na rin ang isipan. Isang bagay lang, nakita natin na talagang si Arthur naman ay ginagawa ang lahat ng paraan to please you and katunayan, pupuntahan ka pa niya sa Korea
para magkasama kayo at maipakilala mo siya sa mommy mo. That's a very, very good action buhat sa kanya. At katulad ng sinasabi natin sa lahat ng mga nakikipagrelasyon, no such thing as perfect relationship. Lahat po mag-a-adjust tayo sa mga idiosyncrasies ng ating karelasyon. It doesn't matter kung asawa mo o nobya mo, kung talagang mahal mo, ay mapagtatakpan ang lahat ng mga pagkukulang at mga faults ng iyong karelasyon. Ganyan talaga nagmamahal. Sa mga unang panahon, akala natin ay perfecto na, pero after several months, lalabas ang mga flaws, ang mga hindi magagandang character ng ating karelasyon at tatanggapin natin yan sapagkat mahal natin sila. Dalangin ng programang ito, Kim, na sana'y maging tagumpay ang inyong relasyon at makabuo kayo ng isang magandang pamilya. Sana'y natulungan ka ng palatuntunan ito. As always, Dr. Love.